Today actually is it's not the start, no, but it's part of the Shavuot. Do I pronounce it correctly? Shavuot. It's actually Pentecost. Before, when I was not yet studying the Torah, I have to back to Tagalog. Nung hindi pa ako nag-aaral ng Torah, ang pagkaalam ko ng Pentecost ay doon sa Acts chapter 2 na during the panahon ng mga apostles. Kaya lang, nung inaaral ko yung Torah, hindi pala nung time lang ng mga apostles or time ni Yeshua sineselebrate ang Pentecost, kundi nung pakala sa panahon ni Moses. So yun yung aaralin natin ngayon dahil ang Pentecost ay nagsimula dito. In fact, yung mga apostles, after namatay si Yeshua, doon sila nagkita-kita sa templo para ipagdiriwang ang Pentecost. Pentecost noong panahon ni Moses sa Mount Sinai. Kaya kung titingnan natin, amazing yung nangyari din sa New Testament, na storya sa New Testament, yung Pentecost, is nagkakatugma sila doon sa panahon ni Moses. Kaya ang title ng topic natin for today is God's Revelation. Mas madali sabihin sa English eh. How did God reveal Himself to us? Yung revelation ng ating Panginoon ay nangyari lang one time. At itong one time na to ay dito sa Shavuot. Okay, God revealed Himself to not only to one person, but to a whole nation. And it happened only once. It will never be repeated. It was never repeated, and that was only at Mount Sinai. Okay? Okay. So we will go back to Exodus chapter 19, verse 1. So papalit-palit lang ako, English-Tagalog, English-Tagalog. So may mga kasama tayo dito kasi mga foreigners. Okay. Basahin natin lahat. When we read, we will read it in Tagalog. You can read it in English. Okay. Basahin natin lahat. Ng ikatlong buwan pagkalabas sa mga anak ni Israel mula sa lupain ng Egypto, ng araw iyon, sila ay pumasok sa ilang ng Sinai at tumisan sila mula sa Refidim at pumasok sa ilang ng Sinai at nagkampo sa ilang. At ang Israel ay nagkampo doon sa harap ng bundok. Pagkalikas nila, after they escaped, or after they left Egypt, no? Nakasulat dito, ilang buwan? 3 months, no? So, kung titignan natin, yung Passover, bibilangin natin ngayon, ito na yung pangatlong buwan. So, umabot tayo ng 49 weeks. So, ito na yung pinaka-49th week ngayon. Ibig sabihin, 7 Sabbath after the Passover. So, ito yung araw na ito na yung pangatlong buwan pagkatapos lumikas ang mga anak ng Israel sa Ehipto. Itong araw na ito. Okay. Anong nangyari sa kanila? Okay, after itong tatlong buwan na ito, ito yung titignan natin ngayon. Next, basahin natin. At si Moses ay umahon patungo sa tunay na Diyos. At inasimulan siyang tawagin ni Yahweh mula sa bundok na sinasabi, ito ang sasabihin mo sa sambahayan ni Jacob at sasalitain sa mga anak ni Israel. Nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo upang madala ko kayo sa mga pakpak ng mga agila at mailapit kayo sa akin. At ngayon, kung mahigpit ninyong susundin ang aking tinig at iingatan nga ang aking tipan,
kayo ay tiyak na magiging aking pagtanging pag-aari mula sa lahat ng ibang pangbayan, sapagkat ang buong lupa ay akin. Ano pagkaiba nung paniniwala natin bilang Kristiyano at dito sa binabasa natin ngayon? Ang pagkaalam natin is pagkatanggap natin sa krus ni Yeshua, ano pagkaalam natin? Yung kanyang dugo, ano yun? We are saved. Tama yun. So, yun ay kaligtasan. Saan parte naman ng Torah ang kaligtasan? Para sa kanila, anong picture? Because as Christian, once we receive Yeshua as our Savior, or we believe that His cross, He died for us to be saved from our sins. For the Jews, what part of the Bible is that part? Which one? Okay, I'll repeat. As Christians, we are saved because Jesus died on the cross for us. And we are saved by His blood. Okay? That's the reason why we can be part of Israel, is because we can be now, that's what we learn, is that we can be now part of Israel as adopted children. But what I'm saying, in what picture of the Bible or what part of the Bible can you say that you were saved? I was a Jew. Yes, as a Jew. In the moment of Matan Torah. Matan Torah, when God gave us the Torah. Before that, you were in Egypt as slaves. So that's the picture of being saved. Not yet the part of the Torah, because you have to be saved first. You have to get out of Egypt first. Okay. That's the sequence. We say that every Jew has to remember every day Yes, he left you left Egypt, correct? but I mean in the moment that he gave us the Torah, so we received all. That's the next step. Okay. So What I'm saying is that what we're trying to do now is for Christians to see where they are compared to the Jews, where they were before. Okay, so it's like telling Christians that, you see, the Jews went through this, and it's what happened to the Jews before is a shadow of what happened for us and what will happen in the future. That's what we wanted to see now. Okay, so for the Jews or Israelites, Israel is because you were released from bondage, from slavery in Egypt. That is saved. You are saved. That's first. Because you will not receive the Torah even if you are still in Egypt. So you have to be saved. You have to come out first out of Egypt. It's also like Christians. We have to have the cross first and be saved. But after that, what happens next? For the Jews, they have to go through this. But for Christians, ano yung kasunod? Saved, yes. But after being saved, ano yun? Saved lang ba? Tapos na ba? Or is there something more? Yun ang tanong ko sa inyong lahat. Ano tingin nyo? Ano tingin nyo? Kasi for Jews, may kagugtong pa. But for the Christians, ano yung kagugtong? Because for the Jews, the story is not yet finished. Because we have to go now to the Shavuot, which is Pentecost, for them to receive the Torah. So meaning, the story is not yet finished after you get out of Egypt, correct? There's a continuation. But for the Christians, we normally stop after we receive the cross.
But you see, receiving the cross is all about myself, my salvation, my redemption. I'm saved pa lang. Nakalabas pala ako ng Egypt. Nakalabas pa lang ako sa mga kasalanan ko. Pero pagkatapos, ano yun? Ibig sabihin, dapat may makita pa tayo kasunod nun. Kasi hindi pa siya tapos. Kasi anong nangyari sa Jews? When they were in Egypt, they went to Pentecost. It's the same also for everyone. They are always just the shadow of what will happen to us and to the future. And we will always come back to Israel. Okay, the story of Israel. Because the story of Israel is the foundation of everything. Okay, why? We will study that now. Is that clear with you? Okay. And here, ano sinasabi dito? Okay? Na first, Yahweh reminded Moses, through Moses, that he has a promise which he gave even before. Na he reminded Moses again, no? Na what was the reminder? First, if the people will obey and keep my commandments, then what will happen to Israel? Then you shall be my you shall be my treasure, my possession. So for Christians, you are saved, yes. But we always forget that. We always say it is by grace we are saved. Period. I don't have to do anything. That is a wrong gospel. That is a wrong teaching. Because what it says here is that, una, ano ibig sabihin ng obey? Pasok lang dito, tapos labas dito. Anong obey? susundin. For Hebrew, it says call, right? Hear. When you hear, you have to do it, correct? For them, when you say something and he hears them, they do it. But here, Filipinos, they always hear only, but they don't do it. Because sa atin, hindi clear. Makinig at saka gawin, hindi magkadugtong. Sa kanila, as Hebrew, pag sinabing makinig, ibig sabihin, gagawin nila. Sa atin dito, hindi automatic eh. At least for you, it's automatic, right? When you hear, it means you did it. You have to obey, right? That's why it's obeyed. Pero sa atin dito, hindi. Kaya this is something we need to learn. Pag sinabi ko, narinig nyo ba? Naintindihan nyo ba? Pag sinabi nyo oo, ano dapat nyo gawin? Dapat gagawin. Hindi yung, ay, nakalimutan. Okay? Most of the time. Because alam nyo, pinag-usapan namin kanina, ang Tagalog language is a poor language. Sorry to say that, but that's the reality. Mababaw ang lengguwahe ng Tagalog. Kaya tayo nag-aaral ngayon para mag-isip tayo ng mas malalim. Kaya pag sinabing nakinig, ibig sabihin ginawa. And here it says also, hindi lang ginawa, kundi keep. Ano ibig sabihin ng keep? It's good we have Jews here now. What do you mean by keep? Small, to keep it together, to hold it together. To hold it together. So how do you do that? With love, with the passion. With passion, with determination, with conviction, right? So meaning you are determined to do it so that it will keep. You treasure it, you care for it. Because if Yahweh sees us as His treasure, we have to also treasure Him by following Him and His instructions. We also take care of it. Is that correct? Yeah. But most of the time we say, I believe in Jesus, that Jesus died on the cross. I am saved. But that's just a part of it. It's only our personal
salvation for myself only. But it's not yet over. Because God still wants us to go through the Shavuot, His revelation. He wants to reveal Himself to us. So it's not yet over. So He says, first, we have to obey and keep His covenant. We say, Listen, everybody. We're doing it here. It's saying, first we do, and then we ask why. But first we do. And then First you do, and then you ask why. No, ask why. You want explanation or what the benefit or what's wrong, but first you do. First you do. Here, we ask why first, and then chances are we don't do it. So, this is something actually we have to learn. No? Okay? That's why it's a big mindset. Okay? It's a paradigm shift, actually. If we really want to, that's why, now I know. That's why it says first obey, and then it tells you to keep it. And now I understand. You see, there's a lot of things to learn. Okay? Nakuha natin. So, Yahweh is so good to us. He sent us people also who can help us understand more. Thank you. Okay, next. If now we obey and keep His commandments, what will happen to Israel? Basahin natin. At kayo ay magiging isang kaharian ng mga saserdote sa akin at isang banal na bansa. You know, this is the only verse that I begin to understand why Israel was the chosen nation. Because they are chosen because first, mahirap na yung sinabi nilang obey. Tayo, ganyan muna, bago obey, di ba? Sila, walang ganyan, obey. Straight to the point, obey. So even if you complain, why I have to do this, you know, sometimes you say, why do I have to do Sabbath, right? Always. Always. But you know that it is obey first. Correct? So, but then the reason why is because Israel is the chosen nation, because they have to be the priest of the nation. They represent man to God and God to man. Without them, we don't have any more access to God, and God will no longer have access to man. And because they are the priests, their responsibility is not easy. And sometimes we envy them. So why are they special? But we do not see the responsibility behind being special. And it's not an easy road. Example is the Holocaust. I watched the movie on the plane about Hitler, movie of George Clooney. Did you watch that? On the plane? Ang task of George Clooney was they were agents of the U.S. to help save the artists, the artworks. Oh, yeah, And some of them were stolen from the Jews. Paintings of collection of Rothschild. And the Americans were running after them. Alam mo, imagine mo, mas malaki pa dito, lahat ginto. Galing kanino yun? Galing sa mga Hudyo yun. They were barrels, madami. Alam mo nung laman? Ipin, ginto, gold teeth. Imagine that. All their possessions were taken away. Jews were left with nothing at all. I tell you, nothing. So that's their consequence for being the priests and a holy nation. Because we have to understand their role.
so that we know how to live our lives. Because sometimes we reject them, sometimes we treat with anti-Semitism. Like ngayon, maraming natitira sila sa Belgium. They went in to just kill the people. Laging Jews ang target, alam niyo ba yun? But we need to understand, without them, we don't have communication with God. And without them, there's no God to man. Because that's the role of the priest in a holy nation. So our role is also to help keep Israel. That's our role. And that's why we also have to support Israel. That's the reason why we have to understand they're not special. They have a role tasked by God to be the mediator between God and men. Okay. So, then now, we're preparing for God's revelation. Okay, let's read. Kaya dumating si Moses at tinawag, tama ba? Okay. Kaya dumating si Moses at tinawag ang matatandang lalaki ng bayan at isinaysay sa harap nila ang lahat ng mga salitang ito na iniutos ni Yahweh sa kanya. Pagkatapos niyaon ay sumagot ang buong bayan ng may pagkakaisa at nagsabi, ang lahat ng sinalita ni Yahweh ay handa namin gawin. Kaagad ay binagbigay alam ni Moses kay Yahweh ang mga salita ng bayan. So, bago mangyari yung Shavuot, Shavuot is God's revelation to man. Bago mangyari, mag-reveal si God sa tao, pumayag yung tao na sumunod. Pumayag ang Israel na sumunod. Okay? So, parang tayo yun ngayon. After we receive Jesus as our Lord and Savior, where are we? This is still the question. First, the question is, will you obey and keep my commandments? Yes, So, here the Israelites said, yes, we will do. As a nation, we will do. Now, as Christians, we always say, we don't need anymore to follow the Ten Commandments, especially the remember to keep holy the Sabbath day. Because I still have to convince my son about the Sabbath day. He said, we don't need anymore because we're modern times, Jesus died for us, that's it. Okay, but the Bible doesn't say so. Okay? The Israel said, we will do. What do the Christians say now? Ano? Huh? But what should we be saying or answer? What should be our answer? Jella? Yes, yes. I heard you say that. Good, no? Good. I'm a good mother, no? Okay, so now let's see. Will this group answer? Okay, what's my question again? Will you obey and keep my commandments? Yes. 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 Okay. And here, this group, will you obey and keep be specific. David, will you obey and keep my commandments? Louder, please. Okay, this group, will you obey and keep my commandments? It's like Yahweh courting to us because the covenant is not yet happening. Okay, it's like courtship right now. Okay, okay. This group, will you obey and keep my commandments? Yes. Okay, this group, will you obey and keep my commandments? Yes. Okay.
Okay? Okay, remember we said, when we say obey, we do it. Agree? Okay. So now, since Israel as a nation gave their consent, that we will start now with what is called purification process. The purification process is the cleansing process, okay, meaning baptismal. Baptismal or baptism is actually washing. Okay, so washing means we cleanse ourselves. So right now, since we are entering the Shavuot, June 3, we will have our Torah again, because we will be announcing God's covenants, His terms and conditions in the covenant on June 3. That's the date where God actually gave the commandments at Mount Sinai on June 3. We have to have this preparation, which will start today until we will announce it on June 3. So from today, when you go home, go through your own purification process, meaning cleansing, meaning you reflect on yourselves, what you think you need to release, surrender to our Yahweh Elohim. Because if you are not prepared, even though I will be sharing to you the commandments, it will not have any impact on you. Okay? Let's read. At sinabi pa ni Yahweh kay Moses, "Pumaroon ka sa bayan at papanalin mo sila ngayon at bukas. At labhan nila ang kanilang mga kalabal at umanda sila para sa ikatlong araw. Sapagkat sa ikatlong araw ay bababa si Yahweh sa paningin ng buong bayan babaw ng bundok Sinai. At magtanda ka ng mga hanggahan para sa bayan sa palibot na sinasabi, mag-ingat kayo na huwag kayong umahon sa bundok at huwag ninyong pinuin ang gilid niya. Sino mang humiko sa bundok ay talaga papatayin." Kita natin dito, dahil papasok tayo doon sa pagbibigay ni Yahweh Elohim ng Torah sa buong bayan ng Israel. Bago mangyari yun, merong paghahanda na binibigay. Dahil, una, magkakaroon tayo ng enkwentro kay Yahweh Elohim na isang napakabanal na Panginoon. Hindi tayo pwede basta lumapit sa isang banal na banal. So, meron paghahanda na ginagagawa sa atin. At isa pa, tingnan nyo kung gaano kabanal yun na hindi man lang tayo pwede rin lumapit doon. Kaya, minsan joke yung nangyayari minsan sa mga sinasabi ng mga ibang naririnig ko, katulad nung linggo, pinakinggan ko sa TV, ang sabi ng isa, para pumasok daw sa pinakabanal, Holy of Holies, kailangan, ang buong merkado ay banal din daw. Paano nangyari yun? Hindi naman tao ang nagpapabanal sa isang lugar o sa ating tao mismo. Kundi ano yung nagpapabanal sa atin? Yung salita ni Elohim. It's the Torah that is holy that makes us holy. Not we are holy. Whatever we do, we will never be holy. But it is His work in us that makes us holy. So if we do not follow, imposible maging holy tayo. So niloloko lang natin sarili natin. So kung gusto natin pumasok sa banal na lugar, kailangan una nakikinig, ginagawa, at we keep it. Ibig sabihin, we take care of it. Without that, imposible. So dito, nakita natin na may paghahanda. Yung sinabi dito na
Labhan. Paano natin lalabhan ng ating balabal? In reality, ha? Balabal. Tama ba? O, balabal. How do we wash our garments? What does it mean? What does it mean? How to Wash the garment. Because before receiving the Torah, 3 days before, you have to go through the washing. How the mikveh. Mikvah. That's it, right. Mikvah, right? Purified. Purify. Okay. Why? Or how do you do it before you go to a bath, right? Yes, before we go to the bath, we go to these two ways. There's a lot of levels of purified. One level of purified is with 24 hours. Fasting for 24 hours. Fasting is one way. Okay. And It's a then, very high level of purified. It's fast, so there's nothing purified. so it's not just physically washing. Okay. So it is fasting because you want to, why you fast? Clear your body. Clear your body from, The bad things, clear, get yourself prepared for getting something. so, okay. We're learning here, no? Good. So because, all the ceremony of this. so actually because the washing or mikvah, correct? Mikvah, correct? Mikvah. The mikvah or the washing is actually, they change it into baptism. But you see that baptism for you is not just once, No. right? It's All the time. all the time. All the time. Every year is several baptism or No, not every month. every month. But it's several, I mean, it's not just one. For the ladies, she must go to the mikveh. After you have your menstruation. Yes. But we say it's not only the pour water that washing. It's only ceremony that make you think that why do all the ceremony because I'm going to get something. I'm going to purify myself. I'm going to obey God. So it's all the Because- ceremony that make you spiritual. Because you're meeting the Lord, Right. you're meeting God, you're meeting Yahweh, then you like, it's more of a reflection. The actual fast is more of a physical picture of what you're supposed to do also spiritually. Correct? Right? Correct. So for them, mikvah is baptism or washing. It's not only once in our lifetime. I did it when I was 4 years old. I have my ninong and my ninang. We go to church, sprinkle of water, and that's it. But in reality, that's not the picture. Okay? But here, remember, we're going into Shavuot. We're going into God's revelation. We're about to receive the Torah. But you see, you don't just receive the Torah without the cleansing. Okay? So, because God wants to reveal Himself, we will be communicating with God. So, for men to be able to really receive, we have to be cleansed. So, cleansing for them, one way is through fasting. There are many ways, but we will learn that slowly, one by one. But it's basically to cleanse spiritually. So when you see, because Jew or Hebrews are always a picture. Okay, when you see them bathing, physically bathing, is also the picture of a spiritual washing. Correct? Okay. So before we meet our Yahweh, we need to cleanse. So we have Friday night, Saturday night. We have 3 days to prepare for this. Okay? So I would like you to be prepared for June 3 for the giving of the Torah. Is that okay with everyone? Okay, so especially tonight after we go home, let's make a reflection and a cleansing and a purification. If you need to write it in a piece of paper, free to do that. Okay. Then God has some message. Okay, let's continue reading.
Walang kamay na hihipo sa kanya sapagkat siya ay talagang papatuhin or papanain. Maging hayop man o tao, hindi siya mabubuhay. Sa paghihigip ng tambuling sungay na barakong tupa ay makakaahon sila sa bundok. Okay. Since ang Yahweh natin, our God is a holy God, ay isang banal na Panginoon, hindi niya pinapayagan ang mga tao na basta humawak din doon. Dahil pag ginawa nila yon, sila ay mamamatay. Next read. At nung ikatlong araw ng mag-umaga ay nagsimulang kumulog, kumidlat, nagkaroon ng makapal na ulap sa ibabaw ng bundok at napakalakas na tunog ng tambuli. Kung kaya nagsimulang manginig ang buong bayan na nasa kampo. Inalabas ngayon ni Moses ang bayan mula sa kampo upang salubungin ang tunay na Diyos at tumayo sila sa paanan ng bundok. Ito yung nakakamangha, amazing, na nangyayari ngayon. Okay? Ito yung dahilan kung bakit ang mga Hudyo, ang kanilang, imagine mo, nawala na sila sa mapa, disappeared in the map. Israel disappeared in the map. Nawala na sila sa mapa, pero merong Israel ngayon. Bakit? Dahil itong experience na to. This is the most important experience for any Israelite. Correct? And because of this, it's always been remembered, it's always been celebrated among all festivals is the Passover and the Shavuot. Because for them, it's such a strong experience that it was passed on sa atin. After ilang generasyon na, wala na, forgotten na. Sa araw, pinagsasabi nga na ng mga anak ko yung nangyayari kay Enrile. After 4 generations, wala na, nakalimutan na ng lahat yun. Okay? But imagine, for Israel, how many generations have passed? Andun pa rin yun, no? Kaya nakita natin, una, nagkaroon ng kidlat. Okay? Sumunod, merong ulap. Sumunod, hindi lang yun, may malakas na tunog ng tambuli, trumpet. Okay? Before God appeared. So kung ikaw yun, hindi ka ba magugulat may nangyayari doon sa bundok? Bigla may nangyayari, may trumpet pa. At ito ay, again, a shadow of what will happen to the next coming of the Messiah. It's a shadow. So we will also be experiencing this on the second coming. For them, it's the coming of the Messiah. For us, it's the second coming of the Messiah. Of the return of the Messiah. We are still waiting for it. I'm sorry? We are still waiting for it. For you are still waiting. For us, it's the return. Correct? But bottom line, it's the same. It's the coming of the Messiah. Correct? We just have something wrong interpretation in between. That's what happened. Okay? But it doesn't mean that you don't believe in the Messiah. Right? Yes, because it's part of your story. Okay. So after that, basahin natin sumunod. At ang bundok ay umuusok sa buong palibot sa dahilang si Yahweh ay bumaba sa ibabaw ni Yaon na nasa apoy. At ang usok ni Yaon ay pumapainan lang na tulad ng usok na isang burnuhan. At ang buong bundok ay gumagalit ng malakas, ng patuluyang lumalakas ang tunog ng tambuli.
Si Moses ay nagsimulang magsalita at ang tunay na Diyos ay nagsimulang sumagot sa kanya sa isang piling. Question. Ano tingin niyo ang dahilan kung bakit nangyayari ito? Ano tingin niyo? Sa buong humanity, in history, did God reveal to a nation? Yan ang biggest difference. There are a lot of religion in humanity. Many religions. But no religion ever claimed that God spoke to a nation. Never. It's only in Israel with the Jews that God revealed to a nation. So, ang witness is not only one person because he can be mistaken. It's not only to two persons because they can connive. But to a nation, impossible. But here, God revealed, God communicated, God showed His presence to a nation. So, the earth moved, and there were trumpets, and the voice was getting louder and louder. Okay? But God spoke through Moses in the beginning, but his voice will be heard when he started to give the Torah to all the nation of Israel. Okay, so let's read, let's continue. At bumaba si Yahweh sa ibabaw ng bundok Sinai sa taluktok ng bundok. Pagkatapos ay tinawag ni Yahweh si Moses sa taluktok ng bundok at umahon si Moses. Sinabi na yun ni Yahweh kay Moses, bumaba ka. Babalaan mo ang bayan na huwag nilang tangkaing lumampas patungo ngayon kay Yahweh upang tumingin at mabuwal nga ang marami sa kanila. At ang mga saserdote sa palagiang lumalapit kay Yahweh ay magbabanal din sa kanilang sarili upang si Yahweh ay hindi lumabas laban sa kanila. Alam mo ba ano pinapakita ni Yahweh dito kung bakit sinasabi niya na hindi pwede kayo basta humiko doon sa bundok? Kahit na yung mga saserdote, hindi rin sila pwede umakyat doon sa bundok. Dahil ito rin yung simbolo ng templo kung saan mananahan si Yahweh Elohim. Ang picture dito sa Mount Sinai, sa ngayon dito sa Shavuot, ay a picture of the temple. Pag nakita natin ng Temple of Jerusalem, meron siyang Holy of Holies, meron siyang Most Holy Place, the Holy Place, and the courtyard. So, ito rin ang simbolo ng nangyayari dito sa Mount Sinai nung hindi pa tinayo ang templo. Exactly pareho din. So lahat ang inaano ni Yahweh, palagi siyang consistent. Let's continue. At sa gayon ay sinabi ni Moses kay Yahweh, ang bayan ay hindi makakaahon sa bundok Sinai sapagkat binabalaan mo na kami, na sinasabi, magtakda ka ng mga hanggahan sa bundok at gawin mo itong sagrado. Gayon man sinabi ni Yahweh sa kanya, yumaon ka, umaba ka, at umahon ka, ikaw at si Aaron na kasama mo. Ngunit ang mga saserdote at ang bayan ay huwag lumampas upang umahon patungo kay Yahweh, upang hindi siya lumabas laban sa kanila. Sa gayon ay bumaba si Moses sa bayan at sinabihan sila. Ano pinapakita dati din sa atin dito? Na si Moses, siya lang at si Aaron, dahil dapat dalawa sila para may isang witness.
pinapakita dito na ang maaari lang magkaroon ng access kay Yahweh Elohim ay merong pagkaibang paghahanda. So sila din yung magdadala ng mensahe mula kay Yahweh, binibigay sa tao, at ang mga hiling ng tao papunta kay Yahweh. So sa atin din, titignan din natin kung yung nagiging mensahero sa pagitan ni Yahweh at ng tao ay katulad pa rin ni Moses, na nakita natin may nakakaibang paghahanda. Ito na. Mag-uumpisa na si Yahweh Elohim magbigay ng kanyang Torah sa mga bayan ng Israel. Bibigay ko lang isang portion, pero sa June 3, iano natin ang kabuuan. Pero tandaan nyo, merong paghahanda. Bago may paghahanda, ang mga Israel ay pumayag. Diba? Nag-oo kayo kanina? So, yun muna. Bago tayo pumasok dito, ito ay ang covenant. Ibig sabihin ng covenant, ano? Jonathan? Kasunduan. Kasunduan. So, bago ibigay ni Yahweh yung kanyang terms and conditions, meron tayong paghahanda yung paglaba ng ating mga damit. Ibig sabihin yung cleansing natin. Okay. Basahin natin ang unang salita ni Elohim sa mga tao. Basahin natin. At sinalita ng Diyos ang lahat ng mga salitang ito na sinasabi, Ako si Yahweh na iyong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng mga alipin. Sa Hebreo, ang pagkasabi nito ay ito yung mahalaga. I am the Lord your God. How is it said in Hebrew? Anoki, Adonai, Eloheka. Correct? Anoki. Do I pronounce it correctly? Anoki, Adonai, Eloheka. Eloha is for one. Eloheka. Adonai, Anoki, Adonai, Eloheka. Yan yung sinabi ni Ibig sabihin nito, sometimes we can be confused kung sinong God ang ating sinusundan, sino yung ating God na ating wina-worship, sino ba siya? Pero, dito sa Shavuot, there is no mistaken. There is no question on who the God that we worship and who is the God that created us. And who is the God that we have to obey and keep His commandment. There is no doubt, no question, because He revealed Himself to a nation. Because God revealed also to the other, like example, to Noah. Let's read. Pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka para sa iyo na isang arka mula sa kahoy na isang madagtang punong kahoy. At itinatag ko ang aking tipan sa iyo at pumasok ka sa arka, ikaw at ang iyong mga anak at iyong asawa at ang mga asawa na iyong mga anak na kasama mo. So, dito, nagpahiwatig lang si Yahweh Elohim sa isang tao, kay Noah. So, hindi pa natin sure kasi hindi pa nagpalabas kay Noah pa lang. Sumunod, He also made His revelation to Abraham. Basahin natin. At sinabi ni Yahweh kay Abraham,
Yumaon ka sa iyong lakad mula sa lupain at mula sa iyong mga anak at sa iyong mga kamag-anak at mula sa bahay ng iyong ama patungo sa lupain na ipapakita ko sa iyo. At gagawa ako ng isang dakilang bansa mula sa iyo at pagpapalain kita at pagdadakilain ko ang iyong pangalan. At ikaw ay magiging isang pagpapala. At pagpapalain ko yaong mga nagpapala sa iyo at siya ay sumusumpa sa iyo ay susumpain ko. At tiyak na pagpapalain ng lahat ng pamilya sa lupa ang kanilang sarili sa pamamagitan mo.